La, uminom na kayo ng gamot para guminhawa po pakiramdam ninyo. Sabi ni Trisha sa kanyang lola Ising na nakahiga sa kama na tiyak na magigiba kapag umupo ang isang matabang tao. Nagtatrabaho siya sa isang pharmacy sa bayan pero hindi pa rin sapat ang kinikita niya para sa gastusin sa bahay at sa gamot ng kanyang lolang may sakit. May sakit itong diabetes kaya kailangan talaga ng maintenance. Lumaking walang kinikilalang magulang si Trisha. Ang kwento ng kanyang lola Ising, nakita daw siya nito sa bangketa na balot sa lampin. Dahil mag-isa lamang ito sa buhay, ay hindi na nag-atubili ang matanda na kunin siya. Alagaan, palakihin, at bigyan ng edukasyon. Kaya ngayon, ibinabalik niya rito lahat ng sakripisyo nito sa kanya. Kung hindi dahil sa matanda, baka patay na siya. Tatanungin niyang malaking utang na loob ito. Kaya kahit mapunta lahat sa gastusin sa bahay at sa gamot nito ay ayos lang sa kanya. Basta para rito, gagawin niya ang lahat. Tinulungan niya makabangon na matanda para makainom ng gamot. Salamat anak sa pag-aalaga mo sa akin. Kung wala ka ay baka patay na ako. Puno ng sinseridad na sabi ng kanyang lola. Ngumiti si Trisha ng matamis at tinulungan na makahigang muli ang matanda pagkatapos inumin ng gamot. 75 years old na ito, kaya hirap na rin makatayo, makabangon at makalakad. Kaya kapag umaalis siya patungong trabaho, ay nakahanda na lahat para hindi na ito mahirapan. Umupo siya sa gilid nito at hinawakan ang kamay ng matanda. La, ako po dapat ang magpasalamat dahil itinaguyod ninyo ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Kung hindi dahil sa inyo, ay baka napano na ako. Tatanawin ko na utang na loob yan sa inyo. Seryoso niyang sabi. Nako, ayaw ko pa naman din ng drama. O siya, matutulog na ako. Matulog ka na rin maya-maya. Paalala nito na kaagad naman siyang sinang-ayunan. Nang makatulog na ang matanda, akmang tatayo na siya na mapasulyap siya sa mesa na nasa gilid ng kama. May nakapatong na dyaryo roon. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya iyon at binasa. Napunta siya sa job offer. The CEO of Sebastian Corporation is looking for a secretary. Starting salary is 15,000. The qualification must be of 4 years graduated in any secretarial courses. Nanlaki ang mga mata niya na mabasa ang job offer. 4 years graduate siya sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Kaya nakapagdesisyon na siya na mag-a-apply bukas ng umaga. Muling huminga ng malalim si Trisha habang nakapila sa labas ng office ng CEO ng Sebastian Corporation. Iniisip ang mga pwedeng isagot mamaya sa katanungan sa interview. Mas lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman niya nang siya na ang susunod na i-interviewin. Miss Trisha Delva? Ani ni Harleen, assistant ng CEO na siyang nagpapapasok sa mga aplikante. Itinaas niya ang kamay. Yes, ma'am. Kabado niyang sabi. Tinanguhan siya nito at inilahad ang kamay sa pintuan na katunayan na pwede na siyang pumasok. Pagpasok niya, hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng opisina ng CEO. Kaagad siyang naupo sa katapat na sofa kung saan nakaupo ang CEO na may katandaan na. Binati niya ito. Tingin niya nasa mid-50 na ito. Hindi niya maiwasang mailang sa paraan ng pagkakatitig nito na para bang kilala siya nito pero sa totoo lang, ngayon lang sila nagkita. You are Trisha Delva, right? Tanong nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Tumango siya. Hindi maiwasang matitigan ni Ronald Sebastian ang babaeng aplikante na nasa kanyang harapan. Magkahawig sila ng kanyang yumaong asawa na nasa 20 years ng patay. Sa mata, sa labi, ilong at hugis na mukha ay magkahawig sila. Tumikhim siya dahil nararamdaman niya na naiilang ito. Nagsimula na siyang magtanong kung ano ang maitutulong nito sa kumpanya at ano ang aasahan ng kumpanya rito. Nang mga sandaling iyon ay nakapagdesisyon na si Ronald na i-hire niya ito bilang sekretarya niya. Ganoon na lang ang tuwa nito. Thank you, sir. I'll do my best and willing to work under pressure. Malaking tulong po ang kikitain ko sa mga pangangailangan sa bahay, lalo na at may sakit po ang lola ko. Kaya kailangan ko po talaga itong trabaho na ito. Malungkot nitong sabi. Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Bakit ikaw lang ang inaasahan? Wala bang trabaho ang iyong ama at ina? Curious niyang tanong.
Napakagatlabi ito, saka umiling-iling. Wala po akong kinilalang magulang. Napulot po ako ni Lola Ising sa bangketa at siya na po ang nag-alaga sa akin. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa magulang ko at kung bakit pa ako inabandona. Iniisip ko nga, baka anak ako sa labas kaya nagawa nila iyon o di kaya ay hindi nila ako kayang buhayin. Malungkot nitong sabi. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Ronald ang pagtulo ng luha sa pisngi nito. Agad na pinahid ng dalaga iyon. Pasensya na po, nadala lang po ako sa nakaraan ko. Kailan po ako pwedeng mag-start? Tanong nito at ngumiti ng matamis. Pinakatitigan niya si Tricia. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na baka may anak si Cecil sa labas. Natatandaan pa niya na nagkaroon sila ng pagtatalo noon at humantong pa iyon ng paghihiwalay na umabot ng 1 taon. Biglang bumigat ang dibdib niya sa isiping iyon, kaya itinuon na lang niya ang pansin sa babae. Bukas, pwede ka na magsimula. Tugon niya. Inuyuko nito ang ulo at nagpasalamat sa kapinayagan nang makaalis ito. Pumasok si Harleen. Next applicant na po ba? Tanong nito. Umiling siya. Send them home. I hired Miss Tricia Delva. Sagot niya at ipinikit ang mga mata. Sa totoo lang, sa loob ng 20 taon, pakiramdam niya may inililihim sa kanya si Cecil. Hindi kaya ito na iyong lihim? Kailangan niyang malaman ang pagkatao ni Tricia Delva at kung bakit hawig na hawig sila ng yumaon niyang asawa. Nang gabi ding iyon, nagpasya si Ronald na magtungo sa dating silid ng asawa. Minsan kasi kapag nag-aaway sila ay sa silid na nasa dulo ng hallway ito natutulog. Ayaw ni Cecil na pinapakailaman ang mga gamit nito. Pumasok siya sa silid nito at iginala ang paningin sa loob. Simula nang mamatay ang kanyang asawa ay ngayon lang ulit siya nakapasok rito. Pinapalinis na lamang niya kay Manang Josie dahil mapagkakatiwalaan ito. Naupo siya sa kama at kinuha ang picture frame na nakapatong sa bedside table. May kailangan ba akong malaman, Cecil? May tinatago ka bang sekreto? Alam mo ba na may nag-a-apply bilang sekretarya ko? Kamukhang kamukha mo siya. Namiss tuloy kita na makita siya. Sana wala kang itinatago dahil tiyak na masasaktan ako. Pero kung mayroon man, wala naman ang dahilan para magalit pa dahil wala ka na. Kailangan ko lang tanggapin ang katotohanan. Pagkausap niya sa litrato. Huminga siya ng malalim at napatingin siya sa isang box na nasa tabi niyon na nakasealed pa ng masking tape. Kinuha niya iyon dahil na-curious siya sa laman niyon at parang may naguudyok din sa kanya na buksan ang box. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tape sa kabinuksan nito. Tumambad sa kanya ang isang nakatuping papel. Kinuha niya iyon at binuklat. Napaawang ang kanyang labi nang mabasa na sa kanya naka-address ang sulat. Sinimulan na niyang basahin iyon. Nasa kalagitnaan na siya nang dumulas ang papel sa kanyang kamay. Natigilan siya. Hindi niya akalain na magagawa ni Cecil yun sa kanya. Naikuyom niya ang kamao. Bakit mo nagawa yung sakin? Tanong niya sa sarili, saka napatingin mula sa litrato, kasabay ng paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka, Tricia. Galingan mo. Pagpapalakas loob ni Aling Ising sa kanya. Linapitan ni Tricia ang kanyang lola at hinawakan ang mga kamay nito, saka pinakatitigan ang matanda ng buong pagsuyo at pagmamahal. Opo, gagalingan ko po. Tugon niya. May kinuha ang matanda sa bulsa, saka inabot iyon sa kanya. Panyo? May panyo na po ako, la. Akmang ibabalik niya iyon dito nang umiling ang matanda. Kasama iyan sa loob ng lampin mo nun. Pag-aari yan siguro ng inyong ina. Malay mo ang panyong iyan ang magdadala sa iyo para makilala mo ang tunay mong magulang. Marahil, may dahilan kung bakit kanila nagawang iabandona. Sabi nito, saka hinawakan ang kanyang mga kamay. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Matutong magpatawad. Huwag magtatanim ng sama ng loob. Hindi tayo perpekto. Nangilid ang luha ni Tricia sa sinabi ng kanyang lola Ising sa kaniyakap ang matanda. Opo, pangako po. Kapag nakita ko po siya, handa kong dinggin ang paliwanag niya at handa ko rin siyang patawarin. Masaya po ako na kinupkop niyo ako at bahagi kayo ng buhay ko. Nakangiti niyang sabi. Napaalam na siya sa kanyang lola at nagtungo na siya sa kanyang trabaho. Nang araw na iyon, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya sa mga ipinapagawa sa kanya ni Ronald.
Pasensya na po, sir. Hinging paumanhin niya saka lumapit rito para kunin ang panyo. Ngunit imbis na ibigay yon, ipinakita nito sa kanya ang naka-engrave na pangalang Cecil. Pangalan po yan ng yumao kong ina. Ang sabi ni Lola, kasama po yan na nakabalot sa lampin. Kanina lang po ibinigay sa akin ni Lola at baka daw yan ang maging daan para makilala ko ang aking ina. Umaasa po ako na isang araw, makikita at makikilala ko po siya. Sincere niyang sabi. Ang panyong ito ay pag-aari ng aking yumaong asawa 20 taon ng patay. Siya ang iyong ina, Tricia. Si Cecil Sebastian. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa umalis siya sa bahay. Nagkaroon siya ng relasyon at ikaw ang naging bunga niyon. Nang isilang kanya, bumalik siya at paglipas lamang ng ilang buwan, nagkaroon siya ng sakit na colon cancer. Makalipas lamang ang 2 taon ay pumanaw na siya. Nanlalaki ang mga mata ni Tricia sa sinabing iyon ni Ronald. Pero baka nagkakamali lamang ito. Kailangan niyang makasiguro. Po, ano po ang katunayan na ang yumaon niyong asawa at ang aking ina ay iisa? Paniniguro niya nang makaupo na sila sa sofa. Kinuha ng lalaki ang papel sa bulsa at ibinigay yon sa kanya. Basahin mo. Nariyan lahat ang confession ni Cecil sa mga nangyari at nagpapatunay na siya ang iyong ina. Binuklat naman ni Tricia ang papel at sinimulang basahin. Tumulo ang luha sa mga mata niya nang mabasa ang liham. Anak po ako sa labas? Niyakap ito ni Ronald saka hinagod ang kanyang likod. Wala kang kasalanan, iha, sa mga nangyari. Si Cecil ang nagkasala at hindi ikaw. Ang dapat mong ipagpasalamat ay nabuo ka at mabuting tao ang nagpalaki sa iyo. Handa kitang tanggapin kahit ikaw pa ang bunga ng pagtataksil ni Cecil. Patay na siya at walang mangyayari kung magsisisihan pa. Ang mahalaga, nalaman mo kung sino ang iyong ina. Wika nito. Kumalas sa pagkakayakap si Tricia at tiningnan ang Ginoo. Salamat po. Napakabuti po ninyo, sir. Hindi na po nakakapagtataka kung bakit successful po kayo ngayon. Ani niya saka ngumiti. Pinahid rin niya ang luha sa kanyang pisngi. Ang kailangan na lang nating gawin ay kalimutan ang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay na walang kinikimkim na galit sa puso. Ngayon ay alam mo na ang dahilan kung bakit yun nagawa ni Cecil. Ang mali lang doon na hindi niya sinubukan muna na ipaalam sa akin. Pinangunahan siya ng takot at pinangunahan niya ang magiging reaksyon ko. Doon tayo nagkakamali. Imbis na subukin ang isang bagay, mas pinapaunahan tayo ng negatibo. Makahulugan itong sabi. Ngumiti si Tricia. Masaya po ako dahil nag-apply ako dito. Ang Diyos na ang nagtulak sa akin na mag-apply sa kumpanya ninyo para makilala niyo ako at malaman ko rin ang totoong magulang ko. Maraming salamat po sa pagtanggap. Seryoso niyang sabi. Gusto mo bang makita ang iyong ina? Tanong nito. Excited na tumango si Tricia. Kinuha ni Ronald ang pitaka sa bulsa at ipinakita ang litrato ni Cecil sa kanya. Oo nga po, kamukhang-kamukha ko siya. Hindi niya napigilang maibulalas. Pagkatapos nilang maghapunan, ay binisita nila ang punto ni Cecil sa isang memorial park. Nag-alay siya ng bulaklak. Nang umalis sila, alam ni Tricia na tuluyan na niyang napatawad ang kanyang ina. Kinaumagahan, napaawang ang labi ni Tricia nang madatnan si Ronald. Kasama ang isang lalaki na sa tansya niya ay abogado dahil na rin sa suot nito na nakaupo sa kanilang sofa sa kanilang maliit na salas. Napatingin sa kanya ang Ginoo, saka ngumiti at binati siya na magandang umaga. Binati rin niya ito pabalik. Naupo siya sa katapat nitong sofa. Ano po ang ginagawa niyo dito, sir? Tanong niya. Lumabas sa kusina si Aling Ising na may dalang 2 tasa ng kape at 2 biskwit. Ikinuwento na rin niya sa kanyang lola ang lahat at masaya ito dahil nalaman na niya ang totoong niyang pagkatao. Oh, gising ka na pala, Tricia. Nilingon niya ang kanyang lola. Ano pong ginagawa nila rito, La? Gusto kang i-adapt ni Mr. Ronald Sebastian. Ipapagamit rin niya ang apelyido niya sa'yo. Ayos lang ba sa'yo? Tanong ng kanyang lola. Napatingin siya kay Ronald. Gusto kong magkaroon ng kinikilalang anak na siyang magmamana ng kayamanan ko. Hindi na ako bumabata, Tricia. Gusto kong ipagamit ang apelyido ko sa iyo dahil gusto kong ikaw ang magmana ng kayamanan ko. Ito man lang sana ang maibigay ko sa iyo bilang kapalit sa ginawa sa iyo ni Cecil. Alam ko na nasa tamang kamay ang aking kayamanan dahil may mabuti kang puso at alam kong magagamit mo ang kayamanan ko sa tamang paraan.
Mahabang paliwanag ni Ronald. Napatingin si Tricia sa kanyang lola. Gusto niyang masuklian ang mga naging paghihirap nito sa kanya, pero sa tamang paraan. Pasensya po, pero hindi ko matatanggap ang alok niyo sa akin ngayon. Hayaan ninyo na paghirapan ko ang mga bagay bago ko yun makuha. Ayos lang sa akin kung tataasan ninyo ang sahod, pero ang tanggapin ng alok ninyo ay hindi ko po magagawa sa ngayon. Ayos lang po ba yun? Tugon niya. Napangiti si Ronald sa katumayo. Hindi niya akalain na may dignidad na pinanghahawakan si Tricia. Hanga ako sa dignidad na mayroon ka, Tricia. Kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko. Hihintayin kita bukas sa aking opisina bilang sekretarya ko. Tugon nito. Ngumiti siya at inihatid ang Ginoo sa labas. Makalipas ang ilang taon na pagtatrabaho sa Sebastian Corporation, napatunayan ni Tricia na karapat-dapat na ibigay ni Ronald sa kanya ang mga kayamanan nito. Masaya si Tricia dahil masusuklian na niya ang mga naging paghihirap sa kanya ng lola ising niya. Proud siya sa sarili dahil alam niyang karapat-dapat sa kanya ang mga bagay na mayroon siya. Ang pagkakamali ng isang ina o ama ay hindi pagkakamali ng anak, kaya huwag natin isisi sa kanya kung ano ang di magandang nagawa ng mga magulang niya. Bagkus ay unawain natin siya at pahalagahan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan po kayo. Maraming salamat po at muli